Good morning and happy Friday mga Lods. Good morning po. Kamusta ang bawat isa sa atin? Kayo ba ay nakapag-pray na? Bago tumayo ng higaan, kagigising natin, nagpasalamat na po tayo sa ating mahal na Panginoon sa biyaya ng buhay na muli niyang ipinagkaloob ngayong Friday. Ito continuation ng video natin kahapon. Ikukurin ko lang pala, yung mama pala ni Kalingap Edu ay teacher namin ng elementary. Sorry, kahapon kasi nabanggit ko ng high school. I am sorry naman po. Iko-correct lang natin. Teacher namin ng elementary sa Makugon Elementary School kung saan po tayo nag-aral ng elementarya. At kahapon nabanggit po natin na walang bastusan na nangyari. Base sa tingin ko. May mga nag-comment na opinion ko lang daw yun. Hindi po tayo opinionated person, pero ang tinitingnan ko po kasi dito, yung mismong galing sa sinabi ni Kalingap Edu. Kaya nga tinatanong natin kung opinion lang yun, edi sinabi ko, this is my opinion. Kaya nga tinatanong din natin kay Biancy, totoo ba? Yung nangyari nung dalahin ka sa dilim, nung isama ka sa dilim, ay sinita kayo ng pulis, lumipat kayo ng ibang lugar, kumbaga sinita lang, anong ginagawa nyo dyan? Huwag kayo dyan sa dilim, doon kayo sa maliwanag. Di ba? Ganon. Tapos, inakit ka ni Edu, pumunta ulit kayo doon sa madilim, sumama ka pa rin. So, doon pa lamang po, malinaw na walang bastusan. Pero ang nakakalungkot dito, after nun, sabi ko nga, pinatulfo ninyo ay si Kuya Val. Tapos, di ba ang dapat gawin, kung talagang may kabastusan, unang dapat na ginawa ninyo, at least kahit sa barangay, nagpa-blatter man lang po kayo. Di ba? Nagpa-blatter man lang itong si Biancy at ang kanyang magulang. O kaya naman, pumunta po sila sa PNP kasi ito yung tamang hakbang Kung hindi kayo magpa-blatter sa barangay, magpatulong sa barangay, kung takot kayo, punta kayo ng PNP. May women's desk po ang PNP. Doon sa women's desk, meron po doon PNP personnel na babae na mag-aasikaso sa inyo. Pwede po kayong magreklamo doon na kayo po ay nabastos. Ano yung maghingi kayo ng tulong, magtanong kayo anong dapat gawin at ilalagay po yun sa police blatter. At gagawa po ng aksyon ang ating local PNP na nakakasako po dyan sa inyong lugar. Yun po sana yung pinakang ginawa po ninyo. Ikaso, instead na gawin po ninyo yung tamang proseso, dinala po ninyo sa Rapid Tulfo in Action, ginamit nyo pa yung office, yung programa ni Senator Rapid Tulfo, para po naman doon sa inyong pagra-rants. Ako matatawag kong rants yan Di ba? Rants po yung ginawa ninyong yan. Hindi po yan yung proper na pagreklamo. Kasi usually kapag kaganyan ang usapin, seryosong usapan po yan. Yung pambabastos, pwede niyong kasuhan ng malicious mischief. Ito po namang si Kalingap Edu. Yun yung dapat po ninyong ginawa. Nag-file kayo ng kaso, hindi po kayo nagpa-Rapid Tulfo. Kasi after naman kay Senator Rapid Tulfo, anong mangyayari doon? Pagbabatiin kayo kung kaya magbati. Kung hindi, tutulungan kayo na mag-file ng kaso. Bakit? Hindi nyo ba kayang gawin? Sabi nyo nun, walang nag-advise sa inyo na magpa-Rapid Tulfo kayo. Hindi ako naniniwala doon. Hindi po ako naniniwala na kusang loob ninyo pagpunta kay Rapid Tulfo. Ayaw lang ninyong banggitin kung sino po yung tanga na nag-advise po sa inyo. Na kinaladkad nyo pa yung pangalan nyo, tapos nung idadalahin na kayo sa barangay para mag-usap, kayo naman yung umayaw. Ngayon, sa mga pangyayaring yan, dalawa ang nasira po ninyo. Una, si Kalingap Val. Dahil pinalabas po ninyo doon sa Rapid Tulfo in Action na kinukonsente ni Kalingap Val itong maling ginagawa ni Kalingap Edu. Kung sabi ninyo, pamangkin siya ni Kalingap Val. Yun yung inyong ginawa. Tapos, nasiraan din ninyo si Kalingap Edu. Sinira ninyo yung reputation ni Kalingap Edu kasi sinasabi ninyo na manyak itong si Kalingap Edu. Dapat yung usapin na yan, dinala po ninyo sa proper forum para pareho kayong nabigyan ng pantay na hustisya. Ay ang ginawa po kasi ninyo is trial by publicity, which is wrong. Di ba? Mali po yun. Hindi tama na ganun ang ginawa nila. Ganun po ang ginawa ninyo na tila ba ang intention lang po ninyo is to humiliate ito po namang buong team Kalingap. Si Kalingap Edu, si Kalingap Val, at ang buong One Kalingap family. Yun lang po yung inyong intensyon. Sirain ang kanilang reputation.
sirain yung kanilang image ng charity vlog ng pagtulong sa ating mga kababayan. At may mga nakisawsaw pa. Itong mga nakisawsaw sa iyo, itong sina Doklat, kung sino-sino pa, lalo na itong si Kapisot. O di ba? Na nakisawsaw din. Nakakala mo naman, alam na alam yung buong nangyari. Na alam niyo po yung mga taong mapagkunwari. Biyan si maniwala ka sa akin at ang inyong pamilya. Gagamitin lang kayo yan, yung mga yan, yung mga nakisawsaw na yan. Yan ang tunay ng mga manggagamit. Nakisawsaw sila kung ano-ano yung mga reaksyon. Sinabi nila, na totoo naman na hindi maganda ang ginagawa ng Team Kalingap. Yan ang yung mga love team niyan. Meron tayong mga nababastos dyan. Pinalalabasan nila na kung ano-ano laban sa Team Kalingap, lalo na kay Kuya Val. Di ba? Nakakalungkot. Agrabyado po dito si Kuya Val at saka itong si Kalingap Edu. Dito po naman sa nangyaring ito. Kung merong dapat magkaso dun sa mga nambalahura, ay mga totoong balahura, ang may dapat pong magkaso dito, tingin ko si Kalingap Edu. Dapat, Kalingap Edu, dapat kasuhan mo. Itong sina Kapisot, itong sina Doklat, at kung sino-sino pa. Kahit itong si Beyonce, pwede mo itong kasuhan eh. Di ba? At yung kanyang nanay. Doon sa ginawa po nila sa inyo, na pagpaparapitol po. Kasi ipinahiya ka, hindi lamang sa hindi lamang po sa Camarines Norte, ipinahiya ka sa buong mundo. Pati itong Team Kalingap, ipinahiya sa buong mundo. Pero sabi ko nga, you cannot put a good man down. Kasi si Kuya Val, mabuting tao, magaling, maraming natutulungan. Diba? Kahit anong paninira, mas marami yung nagmamahal at nagtatanggol kay Kuya Val. Patunay na po ako. Kabubuo lamang nitong aking activate lamang po nitong ating tawag dito, nitong ating YouTube, itong ating channel. Pero tingnan nyo na po naman, in 5 days time, almost 3K na po yung aking subscriber. Patunay na maraming nagmamahal kay Kuya Val at nababasa ko rin po dun sa mga comment na ipinapadala dun sa comment ng mga nanonood ng ating mga videos na marami po yung nagtatanggol kay Kuya Val Santos Matubang. At sa mga videos ko nga po, 4 pa lamang yung nag-negative comment na mga kapanalig po ni Kapisot at saka nitong si Beyonce. 4 pa lang kabayan. Yung nag-negative comment. Kaya sabi ko nga, dito dapat pag-aralan po ninyo. Dito kina Beyonce at sa kanyang mga magulang. So, i-advise natin kung nanonood, kung mapapanood dito halimbawa ni Kalingap Edu, pag-aralan na po ninyo kung paano ninyo sampahan ng kaso. Pero sabi ko nga, nung mag-usap kami ni Kalingap Edu, kung ikaw ang may mali, hindi kita tutulungan. Baka tulungan ko pa ako si Beyonce kung talagang naagrabyado. Kasi tayo po bilang Provincial Chairman ng Crimes and Corruption Watch, ayaw po natin doon sa mapang-abusong tao, ayaw po natin, lalo na pagka isang babae, pinoproteksyonan po natin ang dangal ng isang babae. Pero nung makita po natin yung sitwasyon, wala man lang tayo nabalitaan na may police blatter, na may barangay blatter man lang, hindi nila ipinatawag man lang sa barangay, di man lang sila nagharap. Di ba? Tapos dinala po nila sa programa ni Senator Rapi Tulfo, sa Rapi Tulfo in Action. Doon pa lamang po ay makikita na natin ano yung kanilang intensyon. Ang intensyon ba nila makakuha ng katarungan kung totoong siya ay nabastos? O intensyon lang po nilang ipahiya ang Team Kalingap dahil sa mga sulsol ng mga nakapalibot ngayon kay Beyonce. Na ang akala ni Beyonce ay mga matitino at mababait, iwasan mo po yan. Hindi mo makikita na pag nagpakita sa inyong kunting care, kunting lambing-lambing, kaya sabihin mo ng matino at mabait ang isang tao, mahirap yan. Baka mali ka dyan. Baka ikaw ay magkaroon ng tinatawag nating maling akala. Kapag maling akala, nasa huli po ang pagsisisi niyan. Kaya advice lang natin lagi kay Beyonce, ingat po tayo at sa lahat ng mga katulad ng sa sitwasyon po ni Beyonce. Bago po kayo magdesisyon, pag-aralan niyo pong mabuti yung magiging desisyon ninyo. Think a lot, not think twice, think a lot. Isipin niyo po ng kailang ulit, ng maraming ulit, bago po ninyo gawin. Tama ba itong gagawin kong ito? May mapapahiyang mga tao? Mapapahiya rin ako? Hindi ba ako pwedeng mabultahan dito o mabalikan sa pagyayaring ito? Dapat ganun po yung iniisip natin. Dapat ganun yung iniisip po natin. Pag-aralan po nating mabuti
bago tayo magdesisyon. Kasi baka sa bandang huli, nasa atin po ang pagsisisi. O ito, sa bagay na ito, Kalingap Edu, sabi ko nga, ikaw ang agrabyado dito. Hawak mo ngayon ang beat, Kalingap Edu. Kung gusto mong magsampa ng kaso, pwedeng-pwede. Balikan mo itong mga nagpahiya sa'yo. Balikan mo itong mga nambalahura sa'yo. Na akala mo ipagkalilinis ang kanilang mga pagkatao. Di ba? Karapatan mo yan. At dapat mapanagot ito po namang mga pasaway na to. Kasama mo ako dyan sa laban mo, Kalingap Edu. Kung anong maitutulong, andito lang ako, tap mo lang ako. Nakasupport ako sa inyo. Yan lang muna po siguro for this morning. At abangan nyo po mamaya yung aking mga video. Yung mga iba pa po na mga kaibigan natin dyan, yung mga Kalingap supporter na hindi pa po nakakapag-subscribe dito po sa aking channel, please subscribe my channel. Suportahan nyo po ako. Maraming salamat. Ngayon pa lang po, magpapasalamat na ako sa inyong suporta. At sana dumami pa po itong mga natin. Ito mga subscriber po natin at mga followers po natin, mga supporters po natin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Team Kalingap. Sa One Kalingap family. Kung saan panig ng mundo na sumusuporta, nagko-comment. At thank you very much po. Mabuhay po tayong lahat. Peace po tayo mga Lodi. Happy Friday po. Kalingap Edu. Nasa iyo po ang suporta ko. Kalingap Val. Tuloy mo lang po yung laban mo. Nakatamang landas po kayo.